Grabe yung mga balita ngayon. Sobra. Talagang nakakapangilabot yung mga balita ngayon. Talaga at hindi lang nakakapangilabot, nakakakan pa, nakakadiri pa. Imagine nyo mga kababayan, para lang po malaman ninyo. Nagwala daw po itong si Butod. Dahil natuklasan niya mismo sa kanyang mata. Nakita niya at nasaksihan niya at nakita niya mismo na itong si Castro at saka itong si Bangag ay parehong wala ng damit. Grabe. Talagang kwan. Anyway, talagang sabi ko nga, kababuyan naman talaga itong mga nandiyan sa kwan na yan administration ito Anyway, sige. Dati parang nagsasaya pa ako dito sa tugtog dito ng Bisa Mimos Show, pero ngayon talaga hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman ko. Dahil nga dito sa mga hayop na ito. Di ba nagkalat na rin dyan. Kabi-kabilang nagkalat dyan na nagpapasundot sa puwit ito si Bangag. At the same time, siya rin ang nanunundot dito kay Castro. At yun nga, nakita mismo ng dalawang mata ni Lisa. Anong pinaggagawa nitong kababuyan mga ito? Wala, pagkabangag na talaga, wala na. Makita mo naman ito sa Castro pag nagsasalita. Parang bangag na rin. Anyway, hindi na ba bago sa atin yung mga kababuyan itong mga ito. At sinabi ko lang po yan, pero masakit ang ulo ko talaga. Sa totoo lang. Dahil dito sa mga nababalitaan natin, puro mga kababuyan. Mga hayop na to. Aray. So, ayan. Anyway, marami pa po yan yung mga trilyon na ninakaw nitong si Sandro Marcos at saka itong si Romualdez. Pero mamaya na po, pag may oras pa tayo, ay ipiplay ko po rito yung mga katibayan natin, mga resibo natin. Kasi gusto ko lang po munang bigyan ng daan itong mas i-priority ko po muna itong aking mga subscriber na mga nagtatanong nga doon dahil nasabi ko nung kahapon na vlog ko yung tungkol po doon sa UTI. At nasabi ko naman po kung ano yung dapat gawin pagka may UTI. At yun nga po, nung may mga nag-comment pa rin po doon sa ating video, at ano raw daw po ang pwedeng gawin nila or pang gamot nila or inumin nila pagka naman po sila ay may diabetes. Ayan. Yan po, sana ay yun po mga nagtanong ay sana mapanood po ninyo ito. At para po once and for all ay malaman po ninyo. Sabi ko nga po rito ay simple lang po lahat yan. Lahat po yan, simple lahat yan Lahat po yan ay basta alam lang po natin ang proseso. Napakasimple po lahat yan. Kung diabetes lang po ito lang po, ang lang po, dalawa lang po ito. Ugaliin nyo pong maging habit nyo na po yung pag-inom ng nilagang luya. Yan po. At saka nilagang dahon ng lemongrass. Ano ba sa Tagalog yung lemongrass? Kung po yan parang kogon yan lemongrass nga po, pero hindi ko ano ba sa Tagalog ang lemongrass? Pandan, hindi po, hindi pandan Sige, mamaya siguro maalala ko yan. Yun lang po. Ugaliin lang po ninyo na na ano to, na uminom lagi ng mga yan, yung lalo na po yung luya. Iba po yung paniniwala ninyo. Lahat po ng tao may kasabihan po na kapag luya daw
ang inyong iniinom ay gaganda raw yung boses ninyo. Hindi po ba? Pero hindi po, wala pong katotohanan yun. Wala pong gumanda ang boses doon sa parating umiinom ng luya. Lalo na po yung mahihirap dating mga kababayan. Karamihan po dyan sa, sa probinsya, yung tinatawag po na salabat Lagay mo lang luya, lagyan mo ng asukal, matamis na yun Salabat na po yan. Pero ito pong sinasabi ko para sa diabetes, huwag niyo pong lagyan ng asukal. At nilaga lang po talaga. Pagkatapos ay pagsalitin niyo po, salit-salitan lang yung pag-inom ng nilagang luya at saka yung pag-inom ng nilagang lemongrass Ano ba yun? Tagalog ng lemongrass. Tanglad pala, tanglad. Ayan. Yan po. Salit-salitan lang po. Ugaliin niyo po yun na ganun po ang gawin niyo. Sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi niyo po problemahin ang diabetes. Sabi ko nga po, napakasimple po lahat. At bagamat napakarami sana akong gustong itapik ngayon, ay sabi ko nga, i-priority ko muna na bigyan ng kaalaman itong mga subscriber ko since na nagtatanong naman kayo. So yan po. Doon sa tanong ninyo sa diabetes, luya na nilaga, tanglad na nilaga. Yan lang po. Wag po kayo maglalagay ng asukal Ayan. I-maintain nyo lang po yan. At pagkatapos na ginawa ninyo yan, sa inyong mga diabetes na yan, after 2 to 3 weeks po yan, magpa-test po kayo. At siguradong wala na, mababa na po. Ayan. At ito, para dapat ngayon, marami akong babakbakan ngayon Dahil sa sobrang napakasama na talaga yung mga balita. Kaya lang, samantalahin ko na po yung pagkakataon para isang topic na lang po. Ugaliin nyo rin pong kumain ng pipino po. Ugaliin nyo pong kumain ng pipino yan dahil yan po ay sa pampatalas po ng utak yan. Parang kumbaga laging alerto yung utak ninyo. Yan po yan. O di ba? Ang kasabihan din ay kumain ka raw ng mani para tumalino, di ba? Yan ang kasabihan natin, di ba? Pero mali po, hindi po. Hindi po mani ang nagpapatalino kundi cucumber. Anong na ngayon? Nasabi ko kanina na Basta sa English, cucumber. Nasabi ko na kanina Yun po ang problema ko minsan na yun tawag dito, bullshit na yun. Banggit ko na kanina Ayan. Basta yung pong cucumber. Yun. Bullshit na yun. Ewan ko. Basta cucumber. Alam niyo na yan, cucumber. At doon po sa mga baliban pa po yan sa pampatalino yan, ay halimbawa po yung kayo mga, lalo na sa mga babae na may mga malalaking bilbil. Ugaliin niyo po, araw-araw po kayong kumain ng cucumber na yan. Cucumber. Yan, cucumber. At mamimintin po niya yung shape ng inyong mga stomach or bilbil. Yan. Yan po yan. Parang pampapayat na rin po yan doon sa mga masyadong matataba. Ayan. Yun po masabi ko sa ngayon. At ito po ang pinaka critical na announcement ko. Huwag po kayong magpapaniwala doon sa diyan po yan sa Reels, sa TikTok,
TikTok or sa ano man dyan, basta nandyan sa Facebook yan, yung sinasabi ng bituon oil. Yung Maria bituon na yan, oil na yan, napangpa, tunaw daw kuno ng bukol. Ang nagsasalita po dyan ay si Doc Atoy. Siya po ang nagsasalita dyan, pero wag po kayong magpapaniwala dyan dahil yan po ay AI generated po yan. Hindi po si Doc Atoy mismo yan. At wala po silang product na bituon na pampatunaw daw kuno ng bukol. Tandaan po ninyo, hindi po. Fake po yan. Wag na wag po kayong papatol doon. Sayang lang ang pera ninyo. Mayroon pong kwan dyan. Mayroon pong gumamit ng bituon herbal oil na yan. Bituon bituon. Mayroon pong gumamit yan sa paniniwalang matunaw yung bukol. Lalo pong dumami. Paniwalaan nyo na po ako. Hindi po ako nananira. Pero fake news po yun. Hindi po totoo. At ang may-ari po niyan, napaka-milyonaryo na po. Dahil sa napakaraming niloko ng tao na yan. Yang bituon herbal oil na yan. Na pampatunaw daw kuno ng bukol. Huwag po kayo magpapaniwala nun. Baka mamaya, sa sobrang paniwala ninyo, na nakakatunaw ng bukol yung bituon na yan, baka mamaya pag ipinahid ninyo yan sa baywang ninyo, sa tiyan ninyo, baka mamaya biglang naputol yung baywang ninyo at lumipad kayo. Hindi po, seryoso pa ako. Dahil marami na pong na nagpatotoo na nung ginamit nila, lalo daw dumami yung bukol nila. Okay. Speaking of bukol naman, ay ano ba yung pan? Ano ba yung mga posibleng bukol? Ang mga posibleng bukol po, yung halimbawa may mga bukol sa baga, may mga bukol sa bituka. Yun po yung tinatawag na colon cancer. Yan po yung ikinamatay ni Cory Aquino. Colon cancer. Saan po nakukuha yung colon cancer na yan? Sa mga food process po or mga preservative process food yan. Doon po nakukuha yan. Ngayon, ang pinakamaganda naman po dyan kung mayroon kayong mga nararamdaman or wala pa kayong nararamdaman, ito ang panatilihin yung kainin. Yung patatas or potato. Yun po. Hindi ko na po kailangan i-explain pa kung ano po yung mga benepisyo niyan. Patatas na yan. Kung para hindi ko naman po kasi pinagpipilitan sa inyo kung susundin nyo o hindi. Dahil unang-una, yan pong patatas na yan, ay kahit naman sinong lumamon yan, ay wala po talagang epekto yan. Kaya, nasa sa inyo lang po kung sundin nyo itong sinasabi ko. Pero ang pinakamahusay po dyan sa mga may bukol sa bituka, which is yung tinatawag na colon cancer, yan pong patatas. Ayan po. Hindi po ako magtuturo dito ng yung mga sinsya. Kasi unang-una hindi naman po ako doktor. Ang itinuturo ko lang po yung base doon sa mga ginamit ko na. Lalo pa nung mga unang panahon pa na ginamit ko yan sa mga kababayan ko na may mga sakit. Yan po yan. Yan lang po ang pinakain ko sa kanila ng pinakain yung patatas. Awa ng Diyos, nakasurvive sila. At yung mga kanayan, at ang bukol po kasi na yan, lalo na kung sa loob ng katawan natin nagkaroon tayo ng bukol. Halimbawa, bukol sa baga, bukol sa bituka, yan po ay 99% cancerous po yan. Cancerous po. Bakit agad-agad namamatay yung may mga colon cancer? Kasi nga po, binabiopsy yan
Antima po pag pumunta ka ng doktor, ibabiopsy yan. Siyempre, i-scan ka muna. Makikita may bukol ko sa bituka. Halimbawa lang natin. O sasabihin sa'yo, malaki na yung bukol mo sa bituka. Kailangan na natin itong i-biopsy. Kung ito ba ay cancerous. Sasabihin naman sa inyo, 99% yan cancerous pag may bukol ka. Pag biopsy yan, nalaman ngayon na cancerous nga. Dahil nasugatan mo yung bukol na yon, mag-i-spread yun. Yung cancer cells na yon, mag-i-spread yun. Ang ibig sabihin ko, kakalat yun. Anong gagawin? Isasalang ka sa radiation. At mag-undergo ka ng yung chemo. Yan. Magkano ang chemo? Napakamahal po yan. Once na biopsy ka at sinasugatan na yung bukol na yon, asahan mo na hindi ka na magtatagal. Kahit paanong gawin. Ang problema sa chemo, papatayin nga nila yung cancer cell. Ang problema po, kasabay na mamamatay yung mga organ mo sa katawan. So, kung may mahina kang organ doon, maaapektuhan pagka ikaw ay nag-undergo ng chemo. Ganun lang po ang explanation dyan. Kaya ngayon pa lang po, ugaliin nyo na at least mayroon kayong itinitake na kahit na isang potato o patatas or potato sa isang araw. Pwede naman po kasi yan pag nagsaing kayo, yung halimbawa isang buo, ilagay nyo diyan sa kaldero yung potato. Sama nyo po sa pagkain ninyo. Yun po napakahusay. Kaya ko naman po sinasabi ito dahil yun naman po yung mga itinuro ko doon sa mga natulungan ko dati. Imagine nyo nung araw, 1849, may na-expect ba kayong mga gamutan na ganyan? Wala po. Puro ang gamot nga sinasabi ko sa inyo, ay mga nandyan na sa paligid ninyo. Diba? Hindi kagaya ngayon, na pagka sumakit lang tiyan mo, dadaling ka na sa ospital, i-scan ka kung anong opera agad. Anong araw po, wala po yung ganyan. Kaya hindi ko naman sinasabi na paniwalaan nyo yung 177 years old. Well, hindi ko sinasabi yon na maniwala kayo sa akin na dahil matanda na ako. Kasi marami pong matanda na walang pinagkatandaan. Tandaan niyo yan. Yung pong mga itinuturo kong ito, kagaya mga kalamansi sili na yan, usbong ng sampalok, kung ano-ano pa yung tubig ng saging. Yan po ay mga tested and proven na po yan at ginagawa ko maging sa sarili ko. Tingnan nyo nga. Saan kayo nakakita? Sa panahon ngayon na 177 years old, ganito ang itsura. Sige nga. 177 ko na, sa December 27, 177 ko na. So, ibig sabihin, yan lang man mga kinakain ko. Yan lang mga iniinom ko. Loya. Ano yung yung lemongrass, ano nga yung kanina? Tanglad. Yan, tanglad. Yan lang. Mga ganyan. Mga potato na yan. Carrots na yan. Ulitin ko lang po, doon po sa may mga diabetes naman, pala, iwasan nyo na po ang kumain ng white rice. Yung well-milled na rice, yung puting-puti. Kung maaari po yung red rice ang hanapin nyo, yung brown rice ba? Yun po, huwag na po kayong kumain ng yung puting-puti na rice. Hindi po maganda yan. At, pero sinasuggest ko po dahil kasi po na may nagtatanong kayo, kaya naman po,
nagbigay lang po ako ng yung alam ko, di ba? So since na nagbigay ako ng yung alam ko, ito nga tinuturo ko sa inyo, para makasiguro din po kayo, ay di magtanong din po kayo sa doktor. Ganun lang po. Pero hindi po ako doktor, ha? Ayan, pero tanungin nyo lang din. At malay natin kung mali ako. Pero sabi ko nga po, ano bang mali doon sa tinuturo kong patatas na yan? Oh. Siguro pagka halimbawa nagturo ako sa inyo ng pag sumasakit ang tiyan ninyo, uminom kayo ng uminom kayo ng isang litrong gin. Siguro kung gano'n na ituturo ko, hindi na ka panipaniwala yun. Yung gin nakakalasing. Pwede ka pang mamatay doon. Ito tinuturo ko, patatas, meron bang nakakamatay sa patatas? Wala. Yan lang po masabi ko. Para once and for all ay may discuss ko na lahat. Dahil sa halip na sana sabi ko, madami kong dapat na murahin dito eh. Sa dami. Ay priority ko muna itong mga subscriber ko kasi nagtatanong nga sila. Okay. Ito na po yung huli na ipapaalala ko lang sa inyo. Kung kayo po ay mga bata-bata pa, na mayroon kayong mga anak na mga bata pa, halimbawa nag-aaral sa kinder, elementary, yung mga ganun po ba? Yan, ang pag-uusapan natin. Okay, ganito lang po yan. Mayroon po kasi akong pagdaan ko po doon sa mga nagkukwentuhan. Ang sinasabi kasi nung nanay, doon sa kanyang kausap na nanay din, Mare, alam mo, kahit gaano kami kahirap, talagang ginagapang talaga namin yung aming anak para lang mapabaunan ng masarap na pagkain. Kagaya ng Mare, sabi ng kausap niya, kagaya ng hotdog, kagaya ng kanyan, longganisa, kagaya ng processed food din yan eh, yung kakambal ng longganisa, yung lapad. Bullshit talaga. Yun ang problema sa akin, medyo hindi ko natatandaan agad. Nakakalimutan ko. So, tosino pala. Yun ang sinasabi. Di ngayon, napaatras ako nung marinig ko yun. Excuse me lang po, sabi ng ganyan, ano po yung, tama po ba yung narinig ko na ang ipinapabaon po ninyo sa anak nyo ay hotdog, longganisa, di kaya tosino? Dahil, yun po ba, yung talagang narinig ko na sinabi nyo? Ay, opo, kasi mahal na mahal namin yung anak namin eh. Kaya, kasi, talagang ayaw namin magutom. Yung iba nga dyan eh, walang ganun pero kami, kahit na mahirap lang, talagang pinagtsatsaga talaga namin na makabili talaga ng hotdog para di sa mabaon ng anak namin. Sabi ganyan. Di, kinausap ko na, since na narinig ko mismo eh. Sinabi ko na. Ang isip ko, magalit lang kayo o hindi sa akin, sabi kong ganyan, may sasabihin lang po ako sa inyo. Mayroon lang akong i-correct doon sa pagkakaalam ninyo. Sabi ko ganyan, ano po ba yun? Ganyan. Kasi po, ganito lang po yan. Sinasabi po ninyo, mahal na mahal nyo yung inyong anak. Dahil kahit anong hirap ninyo, talagang iginagapang ninyo para mapabaunan ng mga hotdog, tosino, o di kaya mga longganisang ganyan. Yan po ang pagkakasabi ninyo. Pero sa totoo lang po, hindi po pagmamahal yon yung ginagawa niyo sa anak niyo, kundi pinapatay niyo po unti-unti yung anak niyo. Nabigla ngayon yung nanay. Ang sabi ng nanay, paano ko rin nasabihon? Ay hindi naman daw sila bumibili sa palengke ng hotdog. Hindi naman daw sila kung saan-saan lang bumibili. Binibili pa raw nila yan sa grocery.
Ah, so, yun po kasi ang katotohanan dyan. Pagka inyong pinakain yan, panay-panay ang pagpapakain ninyo sa inyong mga anak na mga ganyang processed food, ay kayo na rin mismo ang pumapatay sa inyong mga anak. Adi, yung isa, parang nagkibit balikat, yung isa naman, napamulaga, at sabi ko, nung ganun ang reaction, sabi ko, magtanong din po kayo sa mga nutritionist o di kaya sa doktor mismo kayo magtanong. Yun na lang po. At sana sabi ko, huwag kayo magtampo sa akin. Okay, sasabihin ko po rito, ang dahilan kung bakit nakamamatay yan. Lahat pong processed food ay nakamamatay. Dahil kagaya po ng sardinas, yan sardinas nakamamatay ba yan? Kung iisipin po natin, wala po nakakamatay doon dahil isda po yan, isda ang sardinas. So, alin doon ang nakakamatay? Yun pong preservative. Yun po ang nakamamatay dyan. Baka hindi lang po ninyo alam. Ganun pa man, ito pong sinasabi ko sa inyo ay bahala na po kayo mag-research at bahala din po kayong magbigay ng panahon para sa sarili niyo na magtanong sa mga doktor, sa kung saan man kayo pwedeng magtanong tungkol po dyan sa preservative na yan. Yan po ang nakakamatay. Natural, hindi naman kayo mamamatay na pagkakain nyo, mamamatay na agad kayo eh. Hindi po ganon. Kagaya po dyan. Di ba? May preservative yan. Ang sinasabi ko po kanina, yan ang ikinamatay ni Cory Aquino, yang processed food. Yun yung nagkaroon siya ng colon cancer. Ano-ano? Yung mga may mga preservative. Kagaya na lamang nitong mga instant noodles. Di ba? Sa mga sardinas na yan. Yan, mga hotdog, mga kung ano-ano yan. Yan po yung may mga preservative. Lahat po halos ng pagkain may ginagamitan na po ng preservative. Kaya po nakakatakot. At kaya rin napakaraming may mga sakit. See? Yan po. Pero, yun naman po sa akin, bahala na po kayo na mahirap talagang, kagaya po yung sinasabi ko doon sa may mga diabetes, na tigilan nyo ang pagkain ng white rice, kundi ang kainin nyo lang yung red or brown rice. Oh, mahirap po yun, ha? Mahirap po sundin yun. Oh. At natatandaan nyo rin po ba, yung sinasabi ko, madalas kong sinasabi na, napakatagal ko ng panahon na hindi kumakain ng totally ng kanin. Mapara brown rice yan, mapa white rice yan, mapa red rice yan. Never na. Matagal na pong panahon yun, hindi ako kumakain ng kanin. Bagko, sabi ko, di ba? Ang lagi nyo naririnig sa akin, mga talbos-talbos na yan. Oh. Siyempre, hindi ko nababanggit yung mga cucumber na yan. Dahil hindi naman kailangan. Pero, yan po yung mga kinakain ko. Yan lang. Patatas. Mayroon akong halimbawa na kung walang talbos-talbos ng kamote o kangkong, magpapabili ako ng repolyo, igigisa ko yan sa kahit na anong kandyan, yung either mayroong 2 pirasong hipon or 2 pirasong hiwa ng baboy, halimbawa, igisa ko lang po yan, ipapagisa ko lang po yan. Halimbawa yung repolyo, yan po, pagkain ko na po yan, tanghalian ko na po yan, hapunan ko na po yan, almusal ko na po yan. Pero hindi na po ako kumakain ng kanin. Pero yun po yung sinasabi ko sa inyo, na hindi ko pwedeng ituro sa inyo yun, tiyak, mahihirapan kayo. Pero siguro doon naman siguro sa brown rice or red rice, baka naman pwede kayong huwag nang kumain ng white rice, yun lang po.
Ganun lang ang pwede kong sabihin sa inyo. At makikita po ninyo, alam niyo po ba na pagka kayo ay mayroon ng diabetes, lahat po yan, tataas na yung cholesterol ninyo. Ano po ang kukunin yan? Ano po ang papatayan? Yung lapay ninyo o pancreas ninyo or creatinine. Ano po yung mga laso na po kayo, yung na yun. So, pag bumaba na po lahat yan, ano pa mangyayari sa inyo? Wala na, hindi nyo na ma-enjoy. Mananatili na lang yung inyong diabetes sa katawan ninyo hanggang ikamatay nyo lang. Oh. Kaya siguro, akala lang kasi talaga ng iba, nagbibiro ako dun sa 177 years old ko na. Ngayong 27 December. Akala lang ng iba talaga nagbibiro ako, di kaya kung ano lang ang pukan ko. Pero yun po ang totoo. Makita nyo naman. Tama, matanda na nga ako. Talaga matanda na ako. Pero, doon sa 177, hindi ganon. Or doon na lang kay Enrile. Di ba? Kita nyo na sa Enrile. 101 years old lang yun. Nung mamatay, nung kailan lang. 101 lang yun. Pero tingnan nyo yung itsura. Sobrang tanda na at wala na. Lupay-pay na. O tingnan nyo itong 177 years old na hindi kumakain ng kanin. Yun po ang ibig ko sabihin. Bagamat matanda na ako. O. Yun po. At doon naman po sa kwan ay ano ba yan? Yan lang naman po kasi ang mga gamit namin nung araw. Mga yan. Mga ugat ng kugon, mga bana-bana yan. Yan lang po eh. Mga yan. Mga makahiya na yan. Paano po eh, pagka pumasok po kasi sa utak ko yan, marami po akong alam na talagang puro mga natural yan. Pero hindi naman kasi yan ang natin eh, ang purpose itong aking YouTube channel eh. Kaya ginawa ko lang po itong YouTube channel ko para kahit papaano murahin itong mga magnanakaw na ito sa gobyerno at makaganti man lang kahit papaano. Ganun lang po. Pero wala po akong plano na magturo ng mga ganyan kasi unang-una ay hindi naman nga ako doktor. So, wala akong basihan. Mababas lang ako. Pero kasi ito, mga tinuturo ko naman po ito, talagang personal na, ginamit ko na, at nangyari na, yun. At saka, nagtanong kasi kayo. Yun lang po. So, siguro hanggang dito lang po muna at sa mga darating pong araw ay kung may mga maalala pa ako, depende lang po kasi yun sa mga tinatanong ninyo eh. So, kaya ako nakakapagsagot. Doon po kasi sa kwan, nagtanong kung ano raw ang pwedeng igamot nila sa UTI. Kaya naman po, nabanggit ko yung gamot na talagang garantisadong gamot. Yun nga po, ang buko na yun. At yun po. So, siguro po hanggang dito na lamang at kaligayahan ko na po ang sagutin hanggat alam kong sagutin yung mga tanong ninyo. Lalo na po kung nagtatanong ito yung mga subscriber ko. At maging hindi ko subscriber, sige, kung may mga katanungan kayo, sasagutin ko ng hanggat abot ng aking makakaya. Maraming salamat po at siyempre, sa lahat po ng mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.